si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Umarangkada na ngayong Martes ang bahagyang umento sa presyo ng gasolina, gayon din ang bahagyang rollback sa presyo ng diesel at kerosina. Tumaas ng 20 centavos sa kada litro ng gasolina, habang 20 centavos naman ang ibinaba sa kada litro ng parehong diesel at kerosina. Samantala, inaasahan naman sa mga susunod na linggo ang bawas singil sa presyo ng langis bunsod ng inaasahang oversupply hanggang unang quarter ng 2026. Mariing kinondena ng iba't ibang makabayang grupo ang umano'y marahas at mapanganib na paggamit ng water cannon at patuloy na panghaharas ng mga barko ng China laban sa mga mangingisdang Pilipino sa Escoda Shoal na malinaw umanong nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang detalye tunghayan mula kay Jade Buhoy. China ang bully! Hindi ang Pinas! China ang bully! Hindi ang Pinas! Useless ang hari! Hindi ang China! Sa tapat ng Chinese Embassy, tinuligsan ng Filipinos do Natildo FDNY Movement, Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya o ABKD, ALAB at iba pang samahan ang insidente sa West Philippine Sea maging sa Escoda Shoal. Giit ng mga grupo ang mga aksyon ng Chinese Coast Guard ay tahasang paglabag sa soberanya ng bansa at direktang banta sa buhay, kaligtasan at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Sinabi rin nila na ang paggamit ng water cannon ay maaaring magdulot ng pisikal na pinsala, pagkasira ng mga sasakyang dagat at matinding trauma sa mga apektadong mangingisda. Sa pamahalaan na mas paigtingin pa po dahil po mga sibilyan na po yung mga nasasaktan, mga kababayang nating Pilipino na walang kalaban-laban. Ayon pa sa mga organisasyon, sa ilalim ng international law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, iligal ang ganitong uri ng pag-atake sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Dito nananawagan ang mga grupo hindi lamang sa pamahalaan ng China, kundi pati sa gobyerno ng Pilipinas at sa internasyonal na komunidad na ipagtanggol ang karapatan ng bansa. At sa China po, sundin po ang UN clause, yung July 12, 2016 tribunal na ang West Philippines po ay atin. At ang pasok po sa Exclusive Economic Zone ay atin po, hindi po sa China. Mariin nilang iginiit na ang West Philippine Sea ay pagmamay-ari ng Pilipinas at hindi kailanman katanggap-tanggap ang karahasan, pananakot at panghihimasok ng dayuhang kapangyarihan sa ating karagatan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang listahan ng 31 bilang ng mga ipinagbabawal na paputok ngayong holiday season. Kabilang dito ang Watusi, Lolo Thunder, Boga, Pop-Up, Atomic Triangle, Quiton, Plapla, Mother Rockets, Hello Columbia, Piccolo at iba pa. Pinagbabawal rin ang mga overweight at oversized na paputok at ang mga may fuse na mabilis maubos ng 3 segundo. Samantala, sinigurado naman ng PNP na makukulong ang sinumang lumabag sa ilalim ng Republic Act 7183. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Petsa ng holiday break at resumption of classes. Inanunsyo na. Listahan ng 31 bawal na paputok. Inilabas na ng kapulisan. 2026 budget. Planong ipasa bago matapos ang taon. Mabilis na rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Ikinatuwa ni PBBM at Dizon. Konsulado ng Pilipinas sa Sydney. Kinumpirmang walang Pinoy na nasaktan sa Bondi Beach attack. Pilipinas, kinilala bilang Asia's best retirement destination. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.